Magandang hapon, narito po ang latest sa daigdig ng palakasan. Kumpiyansa po ang isang long-time tennis patron sa bansa na may isang Filipino netter na mangingibabaw sa Grand Slam tournament ng ATP at WTA Tour. Ito'y dahil na rin sa kanilang pinag-ibayong suporta sa mga racket wielders na nasa ilalim ng Tennis Academy of the Philippines Foundation. Ang kabuang detalye, iahatid ni Ms. Meg Siosong. Malaki ang paniniwala ni well-known tennis benefactor Romeo Halushos na magkakaroon ng Grand Slam champion ang Pilipinas sa susunod na 5 taon. Ngayon ng PTV Sports, ipinagmalaki ng dating Zamboanga del Norte Solon na puspusan ng paghasa nila sa present core of Pinoy Smashers sa ilalim ng Tennis Academy of the Philippines Foundation. Ito'y kaugnay pa rin ng kanyang misyon na simulan ang pagtahak ng Pilipinas patungo sa World Tennis Stardom. Because we could see in the way they play now, they are so different from the other players that we used to see in the country. And we'd like to take credit that we were able to fashion. Dagdag pa ni Halushos, mas malakas at determinado ang kanyang mga tennisters ngayon, kaya hindi malayong maabot ang kanyang asam na pag-ibayuhin ang pag-angat ng kalidad ng tennis sa bansa. Sa nakalipas sa Philippine National Games, pinopo ng mga alagad ni Halushos na sina Mike Natanpoco, PJ Tero at Mark Reyes ang 3 sa 4 na gintong medalyang ipinamigay sa tennis competitions. In sports, lahat may pressure. So yeah, may pressure talaga. Pero you have to learn to accept that and just keep pushing and talagang fight. Yeah, obviously it's a dream first and now it's being turned into a vision because of our sponsor, the APF. We take it as a challenge. Siyempre parang as of now, we're one of the foundation na complete kami. Di ba, we have a sponsor and then complete yung team namin. We have a good coach. So, we take it as a challenge and I think we can do it. Medyo challenging po kasi I have more parang challenge at saka mas hard work ang gagawin ko ngayon para ma-achieve yung goal na sinasabi ni Chairman. Samantala, labis na natutuwa naman si National Coach Manny Tecson sa bagong kabanata ng Philippine Tennis. Lalo pat agresibo si Halushos na hanapan ng pondo at suporta ang national team. Wala naman masama, no? I mean, for me, if you're going to have a dream, might as well dream big. Mula sa dating 3 million peso budget, pinalaki ni Halushos sa 7 million pesos ang initial fund ng national team para mas lumaki ang tsansa na mag-improve ang performance sa mga Pinoy racket welders sa international competitions. Para sa PTV Sports, Meg Siosong, Telebisyon ng Bayan. Lipat po tayo sa boxing. Puspusan na po ang pag-iensayo ni IBF Light Flyweight Champion John Riel Casimero para sa kanyang title defense na gaganapin na ang pagkakataon sa harap ng mga Filipino fans. Nakatakdang idepensa ng 23-year-old Ormoc City Leyte Pride ang kanyang titulo sa ikatlong pagkakataon sa Araneta Coliseum sa Hulyo 21 laban sa hindi pa rin pinapangalan ng challenger. May report si PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Sa wakas ay magkakaroon na ng pagkakataon si World Light Flyweight Champion John Riel Casimero na may depensa ang kanyang titulo dito sa Pilipinas. Ayon sa manager nito na si Sammy Heloani, kanila nang naikansa ang petsang July 21 at venue ng Araneta Coliseum para sa susunod na title defense ni Casimero. Ito naman ay kinumpirma ni Heloani sa panayam ng PTV Sports. Ay, yung date at saka venue, they confirm. As Smart Araneta confirm the date and the venue. No? Opponent niya, I'm trying to to wait for the contract muna, no, before I release the official name of yung kalaban, no. Sa ngayon ay hinihintay pa ni Heloani ang sagot sa alok nitong kontrata kay Mexican challenger Mauricio Fuentes. Ngunit mayroon naman umano nakapilang mga worthy challengers na tinatrabaho ng kanilang foreign counterpart na si promoter Samson Lekowitz. I was trying to activate yung kalaban nung una. Kasi optional naman ito, Dennis. I have my choice who will pick up as opponent. Yun nga, parang pina-reactivate ko yung offer ko doon kay Mauricio Fuentes. Yun ang hinintay ko kung i-contract to arrive. Ito ang ikatlong title defense ni Casimero sa punang mapanalunan niya ang interim IBF Light Flyweight belt kontra Luis Alberto Lazarte ng Argentina.
Pinag-usapan si Casimero sa laban kay Lasarte matapos na dumugin ito at muntik na mabugbog ng crowd sa Argentina dahil sa ginawa nitong knockout win kontra Lasarte. Samantalang sa susunod na linggo ay sisimulan na ni Casimero ang kanyang training sa Cebu City. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. At lipat po tayo sa cycling. Nakilala na ng international community ang tikas ng mga Pinoy riders matapos na burahin ni two-time Tour Champion John Mark Galedo ang 2-year record sa Pedal to the Meadow Cycling Challenge noong isang linggo. Ito po ang masayang ibinalita sa PTV Sports ng ama-amahan ni Galedo na si Road Bike Philippines team founder Engineer Bong Sual. Narito ang report ni Miss Golda Tabid. Mas binanahan si longtime cycling patron Engineer Bong Sual na sumuporta sa sport matapos ang kanilang landmark contest sa Hawaii noong isang linggo. Noong Mayo 27 ay nalampasan ng mahigit 4 na minuto ni Road Bike Philippines skipper John Mark Galedo ang 2-year record sa Pedal to the Meadow Cycling Challenge bago hinahangaan ng husto ng international community. Nabuksan ang kamalayan nila doon sa ginawa ng bata na si Mark Galedo. Talagang hindi nila akalain na ganito kabilis ng mga Pilipino na cyclist na to. Kwento pa ni Sual, ibang respeto ang kanilang inani sa Hawaii event. Bagay na isang breakthrough development para makilala ng mga banyaga ang tikas ng mga Pinoy riders. Totoo niyan, no, bago pa lang kami meron nang nag-i-invite sa amin sa California na may tour doon na gagawin. Pagtutunan namin ang pagdinto pagdating nung cyclista natin sa Singkara. At dahil na rin sa tagumpay ni Galedo, balak ni Sual na gawing regular incentive para sa kanyang mga top-performing pedal ang paglahok sa Hawaiian meet. Regular na to kasi once na natapos yung karera, talagang expected na naman ng mga tao doon ay idedepensan yung karera next year. Magdadagdag pa nga kami ng sa katauhan ni Baler Rabina. Si Engineer Bong Sual ay isa sa mga aktibong board members ng Phil Cycling at siya rin ang may-ari ng Continental team na Road Bike Philippines Cycling Club. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Telebisyon ng Bayan. At yan po muna mga latest sa daigdig na palakasan. Kung kayo po'y nabitin, tumutok mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako naman po ang inyong lingkod, Snow Badwa para sa Telebisyon ng Bayan.